Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Atin na pong sisimula ng ating worship service. At sana po tayo ay handa na po sa ating pagsamba sa ating Diyos. Para po sa ating opening hymn, awitin po natin ang We Praise Thee, O God. We praise Thee, O God, for the Son of Thy love, for Jesus who died and is now above. Hallelujah, Thine the glory. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Thine the glory. Revive us again. We praise Thee, O God, for the Spirit of life, who has shown us our Savior and scattered our night. Hallelujah, Thine the glory. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Thine the glory. Revive us again. All glory and praise to the Lamb that was slain, who has borne our sins and has cleansed every stain. Hallelujah, Thine the glory. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Thine the glory. Revive us again. Sundan natin ang praise Lord Jesus. Farewell, Lord Jesus, ruler of all nature, all thou God, and then the Son. Thee will I cherish, Thee will I adore, Thou my soul's glory, joy, and crown. Fair are the meadows, fair still the lowlands, robed in the blue, meeting arbor of spring. Jesus is fairer, Jesus is
Tumayo po Tumayo tayo tayo sa sa habang habang ating awitin awitin ang ang awit ito. ito. At At pagkatapos ng awit ito, ating ilimin si Brother Christian Glenn para sa ating awit ito. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can pierce the horn. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Stay thou nearby. Temptations lost their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. In joy or pain, come quickly and abide. Our life is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Tayo manalangin. Let's pray. Ama namin na nasa langit, salamat po Diyos sa pagkakataong ito. Narito kami, nagkakaisa, pangsambahin ka sa Espiritu at ng katotohanan. Maraming salamat Ama sa mga biyaya na pinagkaloob mo sa amin sa nagdaang mga araw at linggo. At ngayon, O Diyos, ay unang araw naman po ng linggong ito. At narito kami upang sundin ang iyong mga salita na sa mga araw na ito ay dapat kaming magkatipon at magkakaisa upang sa ganon ay maaari kaming sasamba sa iyo sa Espiritu at ng katotohanan. Salamat Ama at binigyan mo kami ng magandang pangangatawan at kalusugan at kami nakarating sa lugar na ito. Salamat din o Diyos sa mga kapatiran na nakarating rito at sa mga hindi pa nakarating o Diyos, kami nananalangin na gabayan mo sila Ama at ilayo mo sila sa lahat ng kapamakan. Ganoon din sa mga kapatid namin, hindi makakarating dahil sa karamdaman, kanila mga katawan. Kaya dalangin namin Ama na bigyan mo ng kagalingan ang bawat isa. Upang sa sunod na pagkakataon ay maaring magkakaisa kami sa lugar na ito.
Ganun din sa lahat ng mga kapatiran namin sa iba't ibang dako ng mundo na ngayon nagkatipon sa araw na ito. Ikaw nawa ay sumasa kanila din at ingatan mo sila kahit saan sila sa panahong ito. At sa mga panahong ito, ingatan mo kami upang ilayo kami sa pamakan. Lalong-lalo na sa pandemic na ito, na narito pa rin sa mundong ito. Nadalangin namin, O Diyos, na sana sa pamagitan ng iyong pagtutulong sa amin, kami maging matagumpay ngayon. At hiniling namin na buksan mo ang aming mga puso at damdamin upang sa ganon ay handa kaming tumanggap sa iyong mga salita na aming pag-aralan ngayon at nawa sa pamagitan ng aral na ito na aming makukuha ay mababago namin ang dapat naming baguhin sa aming mga sarili, aming mga buhay upang ito'y maayon sa iyong kalooban. Nanalangin din kami, Ama, na bigyan mo ng karunungan ang lahat ng mga kapatiran, mga mangangaral at nagtuturo sa iyong mga salita upang ang mga aral na aming makukuha ay tunay na aral ng galing sa iyo at hindi nang galing sa mga tao. Nadalangin din namin, O Diyos, na basbasan mo ang bawat pamilya, bigyan mo ng pangangailangan at bigyan mo ng pagkakataon na sila ay makaparito at magkatipon sa amin sa susunod na pagkatipon o sa panahong ito upang sila ay magpapatuloy na maging masigasig at masigla sa paggawa ng iyong kalooban at pagsusunod sa inyo. Marami pa, Ama, ang dapat naming hilingin, subalit hindi namin maaaring bigkasin ang lahat. At ito'y alam mo, Diyos. At kung ano man ang mga pagkukulang namin, ay bigay mo sa amin na mga biyaya. Tawarin niyo kami sa aming pagkakasala at itong lahat ay aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming tagapagligtas. Amen. Bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos, awitin po natin ang More About Jesus. More about Jesus to the now, more of His praise to others show, more of His kingdom journey, please, more of His love to die for me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving for your sin, more of His love to die for me. More about Jesus, let me learn. More of His glory will discern. Spirit of God, my teacher be. Show the things of Christ to me. More about Jesus. More about Jesus. More of His saving for your sin. More of His love who died for me. More about Jesus in His word, Holy Communion with my Lord. Hear His voice in every line, make His faithful saying mine. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness in, more of His love who died for me.
Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid na nakikinig ngayon sa ating online service at sa lahat din na nandito sa aming bahay sambahan dito sa Sandayong Congregation, Sandayong Church of Christ. At medyo makulimlim ang ating panahon, mga kapatid, at dumating na po ang tag-ulan. Ika nga, no? At napapanahon din ang yung tinatawag natin, mga kapatid, na flu season, no? Flu season. So nagiging ang tawag dito, madalas na rin yung mga nagkakasipon, ubo, trangkaso. Kahit sa ibang bansa, mga kapatid, ay ito rin ang kanilang nararanasan ngayon, no? Itong tinatawag na flu season. Ayan. So kahit pa man ganun, mga kapatid, medyo makulimlim ang ating panahon ngayon. At ipagpapatuloy pa rin natin ang ating pag-aaral sa mga salita ng Diyos. Last Sunday ay hindi po ako nakadalo or nahuli na po ako ng pagdating sa ating service dahil merong medical emergency na kailangan kong tugunan, no? At sa araw pong ito ay pag-aaralan natin or ipagpapatuloy natin, mga kapatid, ang ating pag-aaral sa study of 1 Peter. At ngayon ang ating leksyon ay tungkol po sa arming ourselves with the mind of Christ. Ika nga, arming, yung inaarmasan ng ating sarili, no? Pag-aarmas, pero hindi sa literal na paraan, kundi sa spiritual na paraan. Paano ba natin inaarmasan ang ating sarili? How do we arm ourselves? Ika nga, kasi nga, sabi pa ng ating Apostol Pedro ay tayo po ay nakikibaka sa araw-araw. Yan. Nakikibaka tayo sa mga pagsubok ng buhay, nakikibaka tayo sa kahirapan, nakikibaka tayo, lalong-lalo na ngayon, mga kapatid, dahil sa pandemic, yung iba nawawala ng hanap buhay, nakikibaka tayo sa yung emotional and psychological burden, yung stress na tinatawag. At isa sa mga napag-alaman ng mga doctors and scientists ay isa sa mga mabisang panlaban natin sa itong tinatawag na pandemic ngayon, yung coronavirus, ay pag-iwas sa stress at matulog ng tama, yung enough sleep po. Iwasan natin ang pagpupuyat. Yan, nakakababa po yan ng immune system. Pagpupuyat, yung pagiging balisa, yung masyadong pagod, yun po ang nakapagpapababa ng ating immune system. Iwasan po natin yun kasi ang panlaban lang po natin sa coronavirus ay ang pahinga, immune system, at lalong-lalo na dasal, no? Ipagdasal natin sa Panginoon na sana'y maging matagumpay ang ginagawa ngayon na paggagawa ng bakuna laban sa sakit na ito. Ang buong mundo po ay nagtutulong-tulong upang mapuksa ang virus na to sa pamamagitan ng vaccine. Pagdasal po natin, isali na rin po natin sa ating mga dasal ang bakuna, no? Okay. So arming ourselves with the mind of Christ. What is the mind of Christ? Ano ba ang nasa pag-iisip ng ating Panginoong Jesucristo, no? Ikaw, kapatid, no, na nakikinig ngayon, ano ba ang nasa isip mo? Ano ba yung laman palagi na yung isipan sa mga oras ng ito? O sa mga araw na yung o sa araw-araw, ano ba yung laman ng isip mo? Lagi ka bang nag-aalala, nababalisa, or ano ba? So marami tayong iniisip. Ano ba ang dapat na klase or uri ng pag-iisip ang taglayin? Ang dapat taglayin ng bawat Kristiyano. Yan. What kind of mind do we have? We have to have the mind of Christ. Yan. Arming yourself for suffering with the same mind Christ had. Yan.
Ika nga parang inaarmasan yung sarili natin. We are arming ourselves. Kasi nga I think in the last chapter, ay may binanggit siya doon, may binanggit siya doon na we are fighting a spiritual battle. Ika nga, no? At sa kadahilan ng yon, na dapat tayo ay ang tawag dito, ay sangkapin, no? Ang tawag dito, yung taglayin natin itong whole armor of God, ang tawag dito, hindi ko masyado alam ang Tagalog ng armor eh. Parang kalasag yata or pananggalang, no? Whole armor of God. Yan. So 1 Peter chapter 4 verse 1 to 6, ito ang nakasaad. Therefore, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind, for he who has suffered in the flesh has ceased from sin, that he no longer should live in the rest of his time in the flesh for the lusts of men, but for the will of God. For we have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles, when we walked in lewdness, lusts, drunkenness, revelries, drinking parties, and abominable idolatries. In regard to these, they think it strange that you do not run with them in the same flood of dissipation, speaking evil of you. They will give an account to him who is ready to judge the living and the dead. For this reason the gospel was preached also to those who are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the Spirit. May the Lord bless the reading. So, pag-aralan po natin ito isa-isa. Pag-usapan po natin yung mga nabanggit ni Apostol Pedro doon. Therefore, ibig sabihin po, related to things previously stated. Ano po yun? Yung pinag-aralan natin na previously about sa book of 1 Peter, kung paano ba ang pamumuhay ng isang Kristiyano, how do we live as Christians in this evil and crooked generation. No? Ang ating mundo po ay kung i-describe, no, inilalarawan ng Biblia, crooked and perverse generation, baluktot at perverse. Yun bang ang pagkakaintindi natin tong perverse, yung mali ginagawang tama, yung tama ginagawang mali. Yun yung perverse, no? Okay. And if we suffer, let it be for doing good. Kung tayo man ay dadanas ng paghihirap, ng pagsubok, dapat ito ay dahil or sa kadahilan ng tayo ay gumagawa ng kabutihan. Kasi may iba naman kasi po na dumaranas din ng kahirapan or ng pagsubok or anuman, ngunit ito ay dahil na rin sa kamalian, no, na kanilang ginagawa. Halimbawa na lang po yung mga nagkakasala sa batas. Nabibilanggo sila ng mga ilang taon. Yung mga ganong bagay. Dumadanas sila ng hirap, pinapahirapan sila dahil sa ginawa nilang hindi maganda. Okay? Ngayon, as Christians ay tayo din ay dumadanas nito, ngunit hindi dahil sa ginawa natin na hindi mabuti. Tayo po ay nagsasuffer. Tayo po ay naghihirap or dumadanas ng pagsubok dahil na rin sa paggawa natin ng kabutihan. And then Jesus suffered for our sins but was victorious. Ito napakagandang pakinggan, mga kapatid, no? Sa kahuli-hulihan, kahit na yung talagang paghihirap at dusa ng ating Panginoon Kristo ay hindi mo pwedeng i-describe by words. Pero sa kahuli-hulihan siya ay matagumpay sa kanyang pakikibaka, no? Sa lahat ng mga gustong sumalungat sa salita ng Diyos. Yan, Jesus suffered for our sins but was victorious.
He suffered for our sins. Tandaan po natin na ang ating Panginoon Kristo ay ipinako sa krus, hindi dahil sa kanyang pagkakasala o kamalian, ipinako po siya sa krus at namatay sa krus. Inialay ang dugo at buhay sa krus nang dahil po sa ating mga kasalanan. Ayan. So yan po ang magsisilbing halimbawa po natin, mga kapatid, no? Na kung minsan tayo po ay dumadanas ng pagsubok, ng hirap, hindi dahil sa ating kamalian, kundi sa kamalian or pagkakamali or mga kasamaan na ginagawa ng iba sa atin. Hindi yung tayo po ay nagsasuffer sa ginawa nating mali. So itong example na nabasa natin kanina ay ang ating Panginoon Kristo. Siya po ay naghirap, nagdusa sa kasalanan, no? Hindi po niya kasalanan to, kasalanan nating lahat. Siya po ang nagdusa. So yun po ang gamitin natin na example or halimbawa sa ating buhay Kristiyano. Hindi po niya isinisi sa tao. Alam niyo po kung ano yung sinabi ng ating Panginoon. Natatandaan niyo ba yung sinabi ng ating Panginoon nung siya ay nakapako na sa krus? Ang sabi niya, Ama, wag mong do not put this sin against them, no? Or do not forgive them, rather. Forgive them, Father, for they know not what they do. O yan. Ang sabi po niya ay, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila aram ang kanilang ginagawa. Okay? Sana po, mga kapatid, ay ganun din ang ating mabanggit kung tayo ay nakakadanas ng kahirapan o ng kasamaan ng mundo or pagkakamali na ibang tao. Yun din sana ang ating mabanggit, no? Na, Ama nasa langit, sana ay patawarin niyo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Forgive them for they know not what they do. Suffering when doing what is right is worth it, in contrast to those who cause the righteous to suffer. Yan, suffering. Kahit pala gumagawa tayo ng kabutihan, mga kapatid, ay hindi pa rin natin maiiwasan na tayo ay dadanas ng hirap at pagsubok. No? In contrast, sabi nga dito sa verse 3, chapter 19 to 20, in contrast to those who cause the righteous to suffer. Okay, ibig sabihin, kahit gumawa ka ng tama, no, ay gawin na lang nating halimbawa, mga kapatid, ang ating Panginoon Kristo, na wala siyang ginagawang kasalanan, wala siyang ginagawang mali, wala siyang nilalabag na batas. Pero ano pong nangyari sa ating Panginoon? Kinamuhian pa rin siya ng mga iskriba, ng mga pariseyo, ng mga tao na nagnanais na siya ay mawala, no? Yan. So hindi po natin maiiwasan yan. Mismo ang ating Panginoon Kristo, dinanas niya ang hirap na ito dahil sa paggawa ng mabuti. Now, baptism now save us. We are part of the blessed class like Jesus through Jesus' victory. So ang bautismo po ay siya pong paraan na ginawa mismo ng ating Diyos, ng ating Ama na nasa langit. Ito po ang ika nga kung sa ano pa to, yung taong may sakit. Ito yung reseta mo, yung prescription. Ang prescription is baptism. Now, we are saved through baptism. We are a part of the blessed class like Jesus through Jesus' victory. Kasi nga naman, paano mo ba, ang tanong kasi ng iba, paano mo matatamasa or paano ka mahuhugasan ng dugo ng ating Panginoon Kristo? Nangyari yung pagkakapako niya at pagkakamatay niya sa krus ng Kalbaryo, humigit kumulang 2,000 years ago na. Buti sana kung may time machine tayo na pwede tayong bumalik doon para mahugasan ang ating mga kasalanan. Ang paraan po na ginawa ng ating Panginoon Kristo upang hindi na siya, yun bang pabalik-balik siya, na babalik siya sa lupa, mamamatay na naman,
ililibing, mabubuhay ulit, babalik na naman. Hindi po ganon, no? Ang nakasaad po sa Hebrews, sa book of Hebrews, He died once and for all. Isang beses lang po at sa lahat ng kapanahunan yan. From the time of Adam to the end of the world. Ngayon ang tanong, paano mo to makakamit ang dugo ng ating Panginoon Kristo? And that is through none other than baptism. Wala na pong ibang paraan. Huwag ka nang humanap ng ibang paraan, kapatid, or kung sino man mga kaibigan na nakikinig ngayon. Huwag ka nang humanap ng ibang paraan kasi may paraan na. No? Ang paraang ito ay tinatawag po nating bautismo, baptism. Yan, ito po yung prescription, ika nga kung sa doktor pa. No? At saka hindi naman po to yung baptism yung ito mismo yung magliligtas sa iyo, hindi. Ang magliligtas pa rin sa iyo ay ang dugo ng ating Panginoon Kristo. Ngunit hindi mo ito makakamit kung hindi ka dadaan sa bautismo. Naintindihan po natin? Okay. And then, since Christ suffered for us, Jesus' suffering for us, previously noted by Peter, proved God's love, doing what the law could not do, our sin offering once for all, gave Himself to deliver us. Ito yung sinasabi natin kanina, Christ suffered for us. Ito na yung sinabi ko kanina, Hebrews chapter 9, verse 26 and 28. Once for all. Paano mo gagawing once for all? Paano mangyayaring once for all ang kanyang kamatayan? Ang kanyang kamatayan po ay applicable from the beginning of the world to the end of the world. And in order for you to receive His blood and forgiveness of sins is through baptism. Wala na pong ibang paraan. He gave Himself to deliver us. Next slide tayo. Arm yourselves also with the same mind. Ang ginamit po na term dito is arm. It's a military term. We are engaged in a spiritual war. Malinaw po, spiritual warfare ang ating kinakaharap ngayon, mga kapatid. Nakikibaka tayo sa spiritual war. It is not a war of flesh and blood, but a spiritual war. We have weapons that are mighty in God. Okay? Tandaan po natin, mga kapatid, ang mundong ito ay lilipas din, no? Hindi to magtatagal. Kahit anong klaseng weapons of warfare ang gamitin mo upang isalba ang mundo, hindi mo na talaga pwedeng isalba ang mundo. This world is destined for destruction. Malinaw po yan sa book of 2 Peter. This world is destined for destruction. Wala nang pwede pang magsalba ng mundo. Okay? Kaya tayo bilang mga Kristiyano, ang pinaglalabanan natin ay hindi yung literal na war, kundi spiritual warfare. Kasi ito po yung warfare na ang epekto po nito ay hanggang sa kabilang buhay na, no? This is for eternity. We are fighting for our eternity, for our eternal existence. Ito po yung pinaglalabanan natin dito. Our eternal existence. Kasi hindi naman tayo magtatagal talaga sa mundong ito, no? On average nga, 75 years or 60 years lang ang buhay ng tao. Paikli ng paikli na yan. Okay? So hindi talaga, no? Wala talagang saysay na makibaka ka sa mundong ito. Bakit ka ba makikibaka sa mundong ito? Sisirain din ng Diyos sa araw ng pagtutubos ang mundong ito. What for? Ika nga, para ano pa? We must fight for a spiritual warfare. Wag na yung physical warfare na yan, wala nang saysay yan. No? Kasi magugunaw rin naman ang mundo. We have to fight for our eternal existence. Kasi pagkamatay natin, mga kapatid,
magiging abo na tayo, may iwan pa rin yung kaluluwa. And that will exist for eternity. Mind you, eternity. Kahit maging alikabok ka na lang, yung kaluluwa mo nandiyan. Ang tanong ngayon, saan mo i-spend? Where are you going to spend your eternity? Yan yung mas nakakatakot. Mas nakakatakot pa yan sa coronavirus, kapatid. Yung coronavirus na yan, kaya lang niyang sirain ang iyong katawan, pero ang iyong kaluluwa ay hindi po niya kayang sirain yan. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Huwag kang matakot sa mga bagay na sisira sa laman at sa katawan, ngunit hindi niya kayang sirain ang iyong kaluluwa. Mas matakot ka. Ika nga, ang ating Panginoon Kristo, sa Kanya na kaya niyang sirain both your body and your soul in hell. Yan yung mas nakakatakot. Okay? We have weapons that are mighty in God. Has Christ suffering for you motivated you to arm yourself with the same mind He had? Ito yung tanong. No? Kasi ang ating Panginoon, Siya po ang ating halimbawa sa pamumuhay sa mundo na puno ng paghihirap at pagdurusa. No? Ito po ang buhay ng ating Panginoon Kristo. Lahat po ng uri ng paghihirap at pagdurusa, naranasan na po ng ating Panginoon yan. No? Ika nga sa Book of Hebrews. Nagtagumpay siya. Naging matagumpay siya, namuhay siya ng walang ni isang kasalanan na ginawa niya. Naging matagumpay siya, kapatid. Nagtagumpay siya, ibig sabihin, magtatagumpay ka rin. He succeeded. He won the battle. Therefore, you can win the battle against sin. Wag po nating sabihin na, ay, tao lang naman kasi ako. No, gagawin pa natin excuse yung kasi tao lang ako. Talagang magkakasala. Hindi, no? Although, kuminsan, dahil nga tayo ay tao, nalilimutan natin yung salita ng Diyos, or kuminsan yung nagiging marupok tayo, magiging may kahinaan din tayo, kuminsan nakakagawa din tayo ng kasalanan, no? Let's be honest about that. Pero ang gusto lang natin i-emphasize, mga kapatid, hindi mo kailangang magkasala. You don't have to sin. And you can live a life without sin like Christ. Okay? No, hindi ibig sabihin na kasi nga may karupukan tayo, may kahinaan tayo, ay pababayaan na lang natin na tayo magkasala. Hindi, no? Christ lived without sin. Ang iba naman nagsasabi na, ay kasi nga, Diyos siya, paano ba naman siya magkakasala? Diyos nga siya. Tandaan po natin na nung ating Panginoon Kristo ay nabuhay sa mundo, ay namuhay po siya bilang tao na tulad natin, na may laman at dugo, na nagugutom, na giniginaw, na nauuhaw, na nakakadama ng sakit. Yung mga pako na dumaan sa kanyang kamay, naramdaman niya yon. Hindi yon, wala pong anesthesia yon. Naramdaman talaga yung pako dumaan sa kamay at paa niya. Naramdaman po niya yung mga latigo, yung ang tawag dito, halos mabalatan na yung likod niya at saka yung buong katawan niya. Naramdaman niya yon. Walang anesthesia yon. Lahat ng uri ng pasakit at pagdurusa ay nadanasan, natikman niya ng ating Panginoon. At ni isang salita na upang siya ay matisod ay wala kang maririnig sa Kanya. That's how Christ lived. Yan po ang gawin nating example, halimbawa ang ating Panginoon Kristo, na kahit anong hirap at pasakit ang ating danasin, ay walang ni isang lalabas sa ating bibig or kilos or gawa na masama or kasalanan na ating gagawin. Okay? Ayan. And then, arm yourself also with the same mind. Parang bumalik ata. Ito. We have weapons that are, parang bumalik nga. Forward po natin. Victory always begins in the mind. Tama po yan, no? Victory always begins in the mind. Nagsisimula ang lahat sa iyong isip. Kapag natalo ka ng iyong isip,
you're defeated. Talo ka na rin, no? Alam nyo sa warfare, yung combat ba? Kasi ako, kung kung hindi nyo alam, ako po ay nag-host ng mga laro. Yung tournament manager po ako sa aming eskwelahan. Specifically po yung Arnis. Sino ba ang familiar ng Arnis? Yung Arnis po, yun ang ating national sport na nagsimula po noong 2011, nilagdaan ng ating dating Pangulong Gloria Arroyo. Ito po yung naging national sports ng Arnis, no? And then, isa sa mga itinuturo ko sa kasi nag-coach din ako noon, tinuturo ko sa mga athletes, no? Kapag natalo ka sa iyong isip, talo ka na rin. Kasi nga matatakot ka na eh. Kapag kinabahan na ang kaaway mo, or kung ikaw ang kinabahan, talo ka na. Kapag nagsimula na yung takot, no? If you are successful in planting fear in your opponent, the game is already won. Wala na, talo na siya. Kapag nagtagumpay ka para yung talagang dagain yung kalaban mo, talo na siya kasi dinaga na siya eh. Nagsisimula ang lahat sa isip. Okay? Initial decision, commitment, determination, self-control, persistence. Ayan, it all happens in the mind. The battle starts in your mind. He who has suffered, okay, continue tayo. The suffering spoken of here by Peter is the result of our cessation of living in sin. Yes, kasi nga yung panahon ni Peter noon, ang mga Kristiyano na naging yung mga disipulo, naging alagad ng ating Panginoon Kristo, ay dumanas sila ng persecution. Halimbawa na lang yung ikaw, no? Nung hindi ka pa naging Kristiyano, siguro marami kang mga barkada na yung masasamang pag-uugali, yung questionable yung mga pamumuhay nila. And by the time na naging Kristiyano ka, bigla kang lumayo. Linayuan mo sila. Hindi ka na masyadong nag-associate sa kanila. Anong gagawin nila sa iyo? Di ba? Ipi-persecute ka? No? Ang tawag dito yung parang kukutyahin ka. Wow, nagsisimba na siya ngayon. O lalaitin ka. Ano pa yon? Alipustahin ka. Yun, no? So, yun yung mga consequences kapag ikaw ay namuhay ng matuwid sa mundo. Iba talaga tong mundong to, mga kapatid. Kasi kung sino pa ang matuwid, siya pa yung parang baluktot sa harapan ng mundo. Ito yung sinasabi ni Apostle Peter na talagang perverse na talaga, wicked na talaga ang mundong to. Yung mali, ginagawang tama, ang tama, ginagawang mali. Yun yung perverse, no? If our attitude towards sin is the same as Jesus, we will detest it, turn from it, and expose it. Yan. All who live godly, ito na yun, no? Listen to this. All who live godly will suffer persecution. Hindi niya sinabing may suffer. Kasi pag may, pwede kang mag-suffer, pwedeng hindi. Pero ang sabi niya dito sa 2 Timothy 3:10-12, all who live godly will suffer persecution. No? Talagang yun na talaga ang kahihinatnan natin, mga kapatid. We will suffer. Pero it's worth it naman po. Sulit naman po. Kasi nga yung suffering natin sa mundo, maikli lang yan. Our suffering in this world is very short compared to the glory that will come after. Yan. Buhay na walang hanggan, kapiling ating Panginoon at lahat ng mga banal. No? Forever. Hindi po totoong walang forever, may forever po. Sa mundong to, walang forever. Pero sa kabilang buhay, kung tayo ay namuhay ng matuwid, namuhay sa kalooban ng Diyos, merong forever. Ay may forever din sa mga hindi nabuhay ng tuwid, no? Yung hindi namuhay sa kalooban ng Diyos, who did not live according to the will of God, may forever din kayo. Huwag kayo mag-alala. Pero yun nga lang, medyo malungkot, no? Yung forever nyo. Okay? Okay. Mukhang kinapos na ulit tayo ng oras. Kung minsan kasi may mga topic na tumatagal tayo kasi
ano, medyo interesting siya, no? Sige lang, ipagpatuloy pa natin to next Sunday kung hindi natin matapos. Anyway, tingin ko matagal-tagal pa tong tong pandemic na to. At kung inyo nabalitaan mga kapatid, mismong yung the most powerful man in the world. Siguro kilala niyo kung sino 'yan, the most powerful man in the world. Siya po ngayon ay ginagamot sa isang ospital, no? Dahil sa coronavirus. So hindi po ibig sabihin na kahit maniwala ka man o hindi, yan. Whether you believe coronavirus or not, tatablan ka talaga niyan. Hindi nakabase yan ay kasi hindi ako naniwala, kaya hindi ako tinablan. Maniwala ka o hindi, tatablan ka, no? Kakapitan ka diyan. Maniwala ka man o hindi. Kaya nga, the advice is still to be safe, safety protocol, follow the safety protocol, follow the law. Wag po tayo maging pabaya, no? Ingatan natin ating sarili, ingatan din natin ang mga mahal natin sa buhay sa pamamagitan ng social distancing, proper hand washing, wearing of mask, and so on. Okay, from the point one becomes a Christian forward, so he no longer should live the rest of his time in the flesh. From the point one becomes a Christian forward, our time spent in this life should be spent serving God, doing His will. Ayan. We are to spend our time presenting our bodies as living sacrifices. Itong ginagawa natin ngayon na tayo ay nagsasamba, tayo ay nakikinig sa kanyang salita, no? Kahit sa online man lang, no? Tayo ay nakikinig sa kanyang salita. Tayo ay nagdarasal kahit sa online man lang, no? Inaalay natin ang ating mga sarili bilang mga alay na buhay, sacrifice, living sacrifice. Ito po yung paraan na ginagawa natin. Okay, so I think kinapos na tayo ng oras mga kapatid. I hope na naging masigasig ulit ang lahat dahil sa mga salita na ating napakinggan ngayon. At magpakatatag po tayo mga kapatid. Wag po tayong matakot, no? Pero hindi ibig sabihin na magiging careless tayo. Let us not be afraid of the future. Kasi whatever is the future, God holds the future in His hands. Nasa kamay ng Diyos ang ating kinabukasan. Okay? Gawin lang natin kung ano ang dapat natin gawin. Magpakatatag tayo and God will take care of everything. Yan lang po, no? Ang ating isa puso at isa isip. So thank you so much. God bless us all. And once again, good morning. Okay, bago po tayo dumako sa ating message, bitin po natin ang Rescue the Perishing. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. Weep for the hearing one without a fallen. Tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful.
Jesus will save. Down in the human heart, crushed by the tempter, feelings like buried of grace can restore. Touched by a loving hand, wakened by kindness, cords that were broken will vibrate once more. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. At ngayon mga kapatid ay dadako na tayo sa ating message para sa araw na ito. At ating pagpatuloy mga kapatid yung naumpisa natin na pinag-aaralan yung aklat ng Hebreo. Narito tayo sa Hebreo Kapitulo 3 po tayo ngayon mga kapatid. At magsisimula tayo sa verse 12 hanggang 15. Bubuksan natin ating mga Biblia sa Hebreo sa kanyang Kapitulo 3 ng versikulo 12 hanggang 15. Babasahin natin. At makikita din sa screen mga kapatid. Itong sinabi sa verse 12, magsipag-ingat kayo mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya, na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Verse 13, ngunit kayo'y mga papangaralan sa isa't isa araw-araw. Samantalang sinasabi, ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Verse 14, sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Verse 15, huling talata po. Samantalang sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng mga pamumungkahi. Naibasbasa ng Diyos, mga kapatid, ang kanya mga salita na ating nabasa at napakinggan sa araw na ito. Okay. At simulan natin ang pagtanaw ng mga versikulo na ito. Sa verse 12 ay mababasa natin na magsipag-ingat kayo mga kapatid. Ayan. So dapat tayong mag-ingat sapagkat ito'y totoo. Pero sinabi dito mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo. Sakali lang po, sabi ng manunulat. Very lenient po manunulat ng Hebreo. Hindi niya sinabi yung buong katotohanan na meron talaga. Mag-ingat tayo nito mga kapatid. Sapagkat sabi nga ni Propeta Jeremias, kung maalaala ninyo, sa Jeremiah chapter 17 and verse 9, ang sabi doon, ng ating mga puso ay sadyang masama. Yan.
sumasama talaga ang puso natin, yung kaisipan natin bilang isang tao na narito sa mundo, at yung puso na yon na medyo may kasamaan, ito ang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Kaya mag-ingat tayo. Sapagkat yung pusong masama, pagkat kung maging masama ang puso natin, ay mawala yung ating pananampalataya. Yan. So sa talatang ito mga kapatid, ay pinapatibay sa atin na totoong ang isang Kristiyano, a Christian, can fall away. Di o totoo na kapag Kristiyano na tayo, ay yung sinasabi nila, once saved, always saved. Hindi po. Ito po ay nakikita natin sa verse na ito. Pag-ingatan natin sapagkat merong ngang panahon na tayo'y mahiwalay sa Diyos na buhay. Ayan. Ito ay dahil sa ating mga puso. Kahit ang puso natin, sabi nga nung kanta, yung awit, no? Nang puso raw ay hindi maturuan. Tama ba yun? Nang puso ay hindi maturuan. Pagkat hindi mo pigilan yung puso mo. Totoo naman eh. Pag pinigilan mo yan na hindi na titibok yan, patay ka na. Di ba? Kaya hindi mapipigilan, sabi nga. Pero ang salita ng Diyos sinasabi rito, kapag meron tayong pananampalataya, ay hindi tayo mahihiwalay sa buhay na Diyos. Ayan, dapat magkaroon tayo niyan. Hindi tayo lalayo dyan. Pagkat kung ang ating pananampalataya, ang ating pananalig sa Diyos na buhay, na siyang nagbibigay sa atin ng buhay, na hindi ka makakahinga o mabubuhay pag wala ang Diyos, naniniwala ka dyan, ay talagang hindi tayo mahihiwalay sa Kanya. Sapagkat pag mahiwalay tayo, wala na, patay na tayo. Diba? Due to an unbelieving heart. Pag wala na talaga yung ating pananalig sa Diyos, yun na yun. Simula na yun. At alam nyo, yung ating kalaban, si Satanas, ay talagang tutulungan niya tayong mahiwalay talaga sa buhay na Diyos. Ayan. Okay? At dito mga kapatid, sa talatang ito, makikita natin na meron talaga tayong opportunity na iiwas sa mga bagay na masama dito sa mundo. Meron po. Meron tayong opportunity niyan. Pero kapag hindi natin kinuha yung opportunity at tumiwalay tayo dyan at wala na tayong pananampalataya, wala na tayong pananalig sa Diyos, ayun na. Lalay na tayo at yun ang nangyari sa kanila doon sa Jerusalem nung araw, yung mga kapatiran natin na mga Hudyo, kagaya ng sinasabi rito, na sinulatan nga ng manunulat ng Hebreo, na yung kanyang mga kapatid doon sa Jerusalem ay parang nanghihina na sa pananampalataya at ang iba sa kanila umiwalay na at nahiwalay na sa Diyos. Yun ang mahirap. At sabi nga na ang isang Kristiyano ay talagang pwedeng mamuhay na kasama ang Diyos dito sa mundo. At kung kasama niya ang Diyos, parang ating kasama sa araw-araw na siya nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng ating buhay, ng ating pag-iisip at iba pa. At doon hindi tayo pwedeng humiwalay sa Kanya sapagkat pag gawin natin yon ay mawala din tayo sa mundong ito. At dito rin sa versikulong ito mga kapatid, makikita natin na ang Diyos talaga ay buhay. He is a living person. Hindi o yung sinasabi nila na puwersa lang po or energy lang po ang Diyos. Ang Diyos daw po ay hindi personal. Hindi siya person na kagaya natin na mayroong pag-iisip, mayroong pakiramdam. Ayan.
at mayroong mga desisyon at makita siya, makakarinig at iba pa na mga katangian ng isang personality. Ganyan po ang Diyos. Hindi po yung isang energy lang na parang baterya na kapag kinunik mo ay mabubuhay yung ilaw. Hindi ho ganon. Hindi ho ganon ang Diyos. Siya ay mayroong mga katangian na kagaya ng isang person o persona kagaya natin, mga kapatid. So, kung tayo ay nananalig sa Diyos at sinasamba natin siya, dapat ang pagsamba natin ay yung parang kasama siya sa isang tunay na Diyos na makapangyarihan at alam niya ang lahat, upang ang ating pagsasamba ay sinasabayan natin ng pagtutupad sa kanyang mga salita. Ayan. Pag sinasamba natin siya at pinapakita lamang natin sa tao, at hindi natin tinutupad yung sinasabi niya, wala rin, mga kapatid. Wala rin. Parang tayo'y mga actors lamang po. Gaya ng mga Parisiyo nung araw. Yung mga Parisyo nung araw, yung mga actor yon, di ba? Parang nasa TV, nasa movie, nasa video, na actors lamang sila. Sa tunay na buhay nila, hindi ganon sila, di ba? Halimbawa, yung actor na namamatay tao, pero kapag sa personal, mabait pala yon. Baliktad yun, di ba? Pero kung yung nagbabait-baitan at nagsasamba sa Diyos, pero sa kailaliman ng kanyang puso ay masama siya, actor yon, di ba? Nag-a-act lang siya sila na mabait, pero hindi pala. Yan. So yan ang simula, di ba? That's the deceiving of your heart. Doon na nagsisimula, mga kapatid, na dinadaya tayo ng ating sariling puso. Kaya sabi nga dito, take heed, magsipag-ingat kayo. Sinasabi ba ng Diyos na mag-ingat ka kung wala namang danger, di ba? Wala namang maging sakuna na mangyari. Meron. Pag sabi niya, mag-ingat kayo. Bakit, Panginoon? Mayroon bang dapat pag-ingatan? Siyempre, may mangyayari dyan. Di ba? Pag mahulog tayo sa Diyos na buhay, buhay yan, makapangyarihan yan. Kaya niya ang lahat ng bagay upang tayo'y parusahan kung tayo hindi naging faithful sa Kanya. Okay. So, take heed. So, ito ang resulta ng unbelief, no? Kung tayo mahiwalay sa Diyos. Pag tayo mahulog at mahiwalay sa Diyos na buhay, dahil na rin sa ating unbelief o kulang sa pananampalataya. Yan. So mga kapatid, ang sinasabi rito, kapag tayo ay naging banal at naging matuwid dahil sa dugo ni Kristo, sapagkat binayaran niya ang ating mga kasalanan doon sa cross ng Kalbaryo, nung siya'y namatay roon, binayaran niya ang ating mga kasalanan at tayo naging matuwid nga sa harapan ng Diyos. At ang gusto ng Diyos ay ipagpatuloy natin yung katuwiran na yon. Pagpatuloy natin ang kabanalan na yon. Di ba? Yung maintain your holiness and righteousness. Yon ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. Kaya kapag hindi natin na-maintain, mga kapatid, mag-ingat tayo. Ay sapagkat baka nga mahulog tayo, mga kapatid. Okay? So, live up to the moral requirements of your faith. Kung ano yung requirement ng Diyos na kinakailangan gawin natin yon araw-araw. There are two choices only every day. To choose the will of God or to choose what you want. Diba? Kung ano yung gusto mo. At tinutulungan ka ni ni Satanas, no? Na gawin yung gusto mo. Gusto ko ganito. Bakit ganon, Panginoon? Mahirap yun ah. Ito mas madali at masisiyan pa ako. No.
It's not. Kaya kailangan ng Diyos ang matutupad. Okay. So tuloy natin mga kapatid sa verse 13. Sa verse 13 mga kapatid, ito yung exhortation, yung pagbibigay ng advice, di ba? Lahat tayo mga kapatid, dapat tinitingnan natin ang ating kapatid kung ano na ang buhay niya. Di ba? Kung minsan nahihiya tayo. Nahihiya tayong magsasabing, "Oy Brad, mahirap yan." Dahil baka mamaya magalit yun. No? Baka mamaya ayaw na nila sa atin. Yan, yung exhortation, sabi, ngunit kayo mga pangaralan sa isa't isa araw-araw. Araw-araw pala ito mga kapatid. Araw-araw, mangagpangaralan sa isa't isa. Okay, hindi ibig sabihin na ako'y nangangaral sa inyo, hindi niya ako pangangaralan. Di ba? So kung may kamalian ako, sabihin nyo. Kung may kamalian kayo, sasabihin ko o sasabihin ng iba. Yun ay pagtutulungan, mga kapatid. Oh, bakit? Baka, sabi nga rito, baka mapagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Yan. Mandaraya yung kasalanan, mga kapatid. Dapat hindi tayo madadala niyan. Sapagkat kung tayo'y madaya sa mga kasalanan na narito sa mundo, mga kapatid, ay parang maganda na rin yun para sa atin, sa ating buhay. Pero kung may kapatid na nakakita sa atin, nakaka-observe, may isang kapatid, sabi niya, as my observe, brother. Di ba? As my observe. Oh. Yung obserbahan natin, yung mga kapatiran natin. Yan ang kinakailangan sapagkat ito rin ang nangyari doon sa Jerusalem nung araw sa ating mga kapatiran na mga Hudyo na babalik na sila sa pagka-Hudyo. At yung mga kapatiran nila siguro ay hindi na rin nila sinasabi itong kinakailangan natin na mangagpangaralan, exhort one another daily. Yan. So meron tayong exhortation, no? Pagpangaral ang bawat isa. Okay. At sabi nga rito, be at peace among yourselves. Sa 1 Thessalonians 5:14. Kung babasahin natin yan, parang ganito rin ang sinasabi niya, na dapat magtulungan tayo. Okay. Kung hindi na alam ng iyong kapatid, ipaalam mo para malaman din niya. Yan. Sabi nga dito naman sa Ephesians 4:32, be ye kind to one another. Ayan. So dapat tayo ay kind to one another. Oh. Tayo ay magtutulungan para tayong lahat ay sama-samang makapunta doon sa langit na kinaroroonan ng ating Panginoon. Okay. Sabi naman ng 1 Peter 4:8, be fervent in love among yourselves. Ayan. So ganoon pa rin, no? Pagtutulungan. Yan ang sinasabi rito. Kung tinutulungan natin ang ating sarili, tutulungan din natin ang iba ay sapagkat tayo nga'y magkakapatid. So bawat isa sa atin ay tinitingnan ang isa sa mga kasamahan natin upang ang sino man, sabi nga rito, ay hindi madaya ng kasalanan. So kung nadaya ako, sasabihin nyo, sapagkat di ko na alam yun, nadaya na pala ako. Diba? At kung nadaya din kayo, mga kapatid, sasabihin sana ng ibang kapatid, oy Brad, nadaya ka na. Hindi na tama yan. Diba? Ano ba kapatid? Ganun ba yun? Oh. Hindi nagtutulungan tayo. Yan ang ibig niyang sabihin, mga kapatid. Exhort one another. Okay. Sa verse 14, mga kapatid, patuloy tayo upang pag-aralan natin ito. Sabi nga dito, sapagkat tayo naging kabahagi ni Kristo,
kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Yan. So tatapusin natin to mga kapatid. Pag yung pasimula na hinugasan tayo ng ating mga kasalanan, yun ang nangyari sa lahat ng mga tao na nasa kay Kristo sa mga panahong ito. Sa simula ay kabahagi na tayo ni Kristo. We are a part of Christ. Tayo kabahagi ng kanyang katawan. So kung kanyang katawan na siyang napako sa cross ay walang kasalanan. Walang kasalanan yon. Dahil siya lang ang qualified na maging offering para sa ating mga kasalanan. Tayo yung katawan natin, hindi qualified to. Dahil maraming kasalanan. Pero yung katawan ni Kristo, walang kasalanan yon. Kaya pwedeng maging hain, offering, para yon ang magbayad sa ating mga kasalanan. Kung tayo nga ay kabahagi sa katawan na yon, edi, kagaya na rin ng katawan ni Kristo na walang kasalanan. Bakit naging walang kasalanan tayo? Sapagkat pinatawad na tayo ng ating Ama sa pamagitan ng dugo ni Kristo na kanyang ibinuhos nung siya'y namatay sa cross ng Kalbaryo. Ngayon, panatilihin natin yon. Ating iingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala. Yun ang pasimula mga kapatid. Simula nung tinanggap natin ang magandang balita ng ating Panginoon at tayo'y nalibing na kasama niya sa bautismo at tayo'y lumabas sa tubig na yon, tayo'y naging banal at matuwid at walang kasalanan. Dapat nating ipagpatuloy yon at iingatan yon. Iingatan yon hanggang sa katapusan. Ayan. So walang patid, mga kapatid, dapat. So kung panahon na upang parang nanghihina na tayo at parang nalinlang tayo, we are deceived by sin. At dahil masama din yung puso natin, dati na ngang masama, tapos masama din yung kasalanan, ay nagkakaintindihan silang dalawa. Di ba? Ang masamang puso at masamang kasalanan, pag nagkakaisa yon, yun na. Yun na mga kapatid. Tayo na'y na-deceive ng ating puso at ng kasalanan. Ayan. So wag nating pabayaan mga kapatid. At sa verse 15 mga kapatid, at the last, sabi niya, samantalang sinasabi ngayon, kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pamumungkahi. Ayan. So makikita natin dyan mga kapatid na kapag tayo makarinig, kahit man lang sa ating mga kapatiran, kahit man lang sa isang kapatid na nagsasabi sa atin ng kinakailangan gawin, ay dapat hindi tayo magmatigas. Kung maalala ninyo mga kapatid, si David nung siya ay nagkasala, ano nangyari sa kanya? Nangyari sa kanya mga kapatid ay nalinlang din siya sa kanyang puso at hindi niya sinasabi ang kanyang kasalanan. Pero nung dumating si Nathan, yung prophet, di ba? At sinabi niya yung pagkakamali niya, ano nangyari? Umiyak si David, mga kapatid. Umiyak siya at tinanggap na siya ay nagkasala. Yan. So mga kapatid, dito natin makikita na ang exhortation, yung pagbibigay ng aral sa ating mga kapatiran, sa bawat sandali na tayo malinlang ay kinakailangan natin yon. Sapagkat
Pag wala yun, mga kapatid, maaring ma-develop yung puso natin upang hindi na natin tatanggapin na tayo'y nagkamali. Yan. Di ba, mga kapatid? Kapag hihintayin natin na magalit ang Diyos, dahil sa ating nagawa, edi wala na tayong panahon na makabalik pa. Habang ito ay nagsisimula pa, samantalang naririnig pa rin natin ang salita ng Diyos, huwag nating pagmatigasin ang ating puso. Yan. So yung pagmamatigas ng puso ay gawa na rin ng ating puso mismo. Dahil yung puso natin ay sadyang masama at masama din yung nagawa natin. Siyempre, nagkakaintindihan sila at ayun, ginagawa ang hindi mabuti at naging matigas at hindi na pwedeng babalik sa pananampalataya. Ayan. So kinakailangan, mga kapatid, na tayo ay tutupad sa kagustuhan ng Diyos sa simula hanggang sa wakas. Ano bang ibig sabihin tong simula hanggang wakas? Okay. Yung hanggang wakas, mga kapatid, nagsasabi dito, mga kapatid, na tayo ay huwag magmatigas sapagkat kung darating yung wakas na yon, yung katapusan ng panahon na yon, ay maring hindi na tayo matatanggap ng Diyos. Ayan, habang tayo ay nagsisimula pang malinlang, nagsisimula pang gumagawa ng kasalanan, dapat kung mayroong magsabi sa atin, huwag nating patigasin ang ating mga puso. Ayan. So, ang katapusan ng paghihintay ng Diyos ay maaring hanggang sa katapusan ng ating buhay, okay? Hanggang sa katapusan ng mundo, okay? O hanggang sa tatanggapin na ng iba ang kanilang mga kaligtasan at buhay na walang hanggan galing sa Diyos. Ayan, mga kapatid. So, ito ang mensahe natin sa araw na ito, na huwag nating kalilimutan talaga na ang Diyos ay buhay. Siya ay tunay na tumatanaw at tumitingin sa atin. At alam na alam niya ang lahat ng bagay. At alam din ng Diyos na meron tayong pagkakataon na magbago. So kung tayo nagkasala at mayroong kapatid na nagbigay ng kaalaman para sa atin, magpapasalamat tayo at gawin natin ang tama. Itama natin ang lahat bago matapos ang mundo, bago matapos ang ating buhay, o bago babalik ang ating Panginoon, sapagkat ito ang binigay niyang pagkakataon sa atin. Kaya ito ang napag-aralan natin, na tunay nga na ang kasalanan ay narito sa atin dito sa mundo, at tayo pwedeng malinlang nito, at pwede tayong mahulog sa buhay na Diyos, mahihiwalay sa Kanya. Hindi o totoo yung kapag tayo naging Kristiyano, tayo'y once saved, always saved. Hindi po totoo yun, sapagkat dito sa ating napag-aralan, tunay na sinasabi na dapat tayo'y mag-ingat, sapagkat pwede tayong mahulog, pwede tayong mahiwalay sa harapan ng Diyos. Kaya maraming salamat, mga kapatid, sa ating mensahe ngayon, na dapat nating alalahanin na ang Diyos ay naghihintay sa lahat sa atin, sa ating pagbabago, upang ating gawin ang tunay at sa matiwasay na pamamaraan ang ating pananampalataya hanggang sa wakas. Maraming salamat po, at ang Diyos ang siyang magbibigay ng biyaya sa ating lahat.
Okay, bago po tayo dumako sa ating communion, ating pong awitin ang Jesus, Keep Me Near the Cross. Jesus, keep me near the cross. There a precious fountain, free to all a healing stream, flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till
Mga kapatid, tayo po ay dumako sa pag-alaala sa ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap sa tinapay na sumisimbolo ng kanyang katawan at ng saro na sumisimbolo ng kanyang dugo. At pakinggan po natin ang mga salita ng Diyos na nakasaad sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kaniyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Mga kapatid, manalangin tayo. Amang banal na maibigin at makapangyarihan sa lahat. Salamat, Ama, sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin upang sa gayon ay aming maalaala muli ang mga paghihirap at kamatayan ng aming Panginoong Kristo. Salamat, Ama, sa tinapay na ito na sumisimbolo ng kanyang katawan. Basbasan mo ito, Ama, at ang bawat isa amin na tatanggap nito nang sa gayon ay matanggap din namin ang mga pagpapalang espiritual at ang kalakasan ng aming loob at katatagan ng aming pananampalataya sa iyo. Sa pangalan ng iyong anak na si Kristo, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magpatuloy tayo, mga kapatid. Versikulo 25, verse 25. At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Manalangin tayo, mga kapatid. Amang banal na maibigin at makapangyarihan, muli, Ama, kami ay humihingi sa iyo ng basbas at pagpapala. Salamat, Ama, sa sarong ito na sumisimbolo sa dugo ng aming Panginoong Kristo. Basbasan mo, Ama, ang bawat isa sa amin na tatanggap nito at naway bigay mo sa amin ang mga spiritual blessings at kami ay upang kami ay maging matatag sa aming pananampalataya sa iyo. Sa pangalan ng anak naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
Mga kapatid, dumako tayo sa gawain ng ating mga kapatiran na siya ang pagbibigayan para sa gawain ng iglesia. Pakinggan po natin ang mga salita ng Diyos na ating mabasa sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 and 7. Datapat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani ng bahagyana. At ang naghahasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinansya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Mga kapatid, magdasal tayo. Amang banal na maibigin at makapangyarihan sa lahat, salamat o Diyos sa iyong paggabay sa amin, sa pagbibigay ng aming kalakasan at kalusugan. At sa paraang iyon, Ama, kami ay naging matagumpay sa aming lahat ng aming mga gawain at lahat ng aming plano sa nung nagdaang linggo. At sa araw pong ito, Ama, kami ay magbibigay muli para sa gawain ng iyong iglesia. Nang sa gayon, Ama, ito naman ay maging kasangkapan ng iglesia upang marami pa ang makakadinig ng iyong banal na salita at ng iyong ebanghelyo, at nang sa gayon ay marami pang maligtas at maging kapiling namin sa iyong katawan na siyang iglesia. Sa pangalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas na si Panginoong Jesucristo. Amen. Thank you for the presence of everyone. Maraming salamat sa lahat ng ating nakasama at nakiugnay sa ating online Bible study and worship service. Nagmula po dito sa Purok Sandayong, Santo Niño District, Pagadian City, Zamboanga del Sur, Philippines. Maraming salamat po. Thank you so much. At mayroon tayong mga pangalan dito, mga kapatid, na nasa lista natin. At ating binabati ang lahat, no? Sister Aldin Tagata, maraming salamat sa pakikiisa. Naghiusa ta karon, no? In Bisaya. Presi Torres Sainga plus 3 others of Zamboanga City. Maraming salamat, Sister Presi. And Sister Lani Malugao and family of San Jose, Pagadian City. Thank you so much, Sister. And the whole family, maraming salamat. Daghan kaayong salamat sa tanan nga nakig-uban sa ato karon sa atong pagsimba. Brother Gerson Ong, overseas. Thank you so much for having with us. Okay? Esther Hanala of Laguna. Maraming salamat, kapatid. At nakakaisa pa rin tayo. Sister Tita Escoro of Metro Manila,
Thank you so much, Sister Tita, and your company. Brother Charlie Abinan. Brother Charlie, thank you so much for having with us again this day. May God bless you and your family. They are from Paranaque, Metro Manila. Brother Arnold Escoro. I think he's now in Cavite. Okay? Brother Arnold, pamangkin, kumusta na kayo dyan? Kumusta ang bagong kasal? Congratulations again. May God bless you, the both of you. Okay? And Sister Shirley Blaine of Qatar. Thank you so much. Daghan kayong salamat. Igsoon, no? Pagyamanan unay, kabsat. Oray adayo ka dita Qatar. Agmay-may sa tayo lata. Okay. In Ilocano. Sister Delia Blaine of Pagadian City. Thank you so much. Sister Anacrisa F. Soriano of Cagawasan, Pagadian City, and their families there in their house. Thank you so much, Sister. Dagan kayong salamat. Manginaot lang tibok pamilya na agihapon din ha, pan sa mga minahal sa kinabuhi. Okay? And Sister Peach Joan Balistoy of Nabalan, Tocoran, Zamboanga del Sur. Dagan kayong salamat, Sister Joan, nga nag-uban gihapon ta karon, no? Sister Ling Domingo of San Pedro, Laguna. Maraming salamat po sa pakikiugnay sa atin. Brother Dan Malugaw, San Jose, Pagadian City. Brother Dan, kumusta? Manginaot ta nga malipayan gapon, madasigon nga nag-alagad sa Ginoo. Ang kayong salamat. Sister Alicia Garlet, thank you so much for having with us again. Brother Eugene Sabado of Napulan, Pagadian City. Thank you so much. Maraming daghan kayong salamat. Sister Leah Alob of Cagawasan, Pagadian City. Daghan kayong salamat, Sister Leah. Nag-uban gyapon ta, no? Bisan wala ta magkita, pero magkita ta pinagi sa atong serbisyo online. Right? Sister Nilpa Blaine of Pagadian City. Thank you so much. Brother Froilan Tagata of Thailand. Kumusta mo din ha sa Thailand? No? Bisaya ra gyapon ta, no? Bisag naa ta sa Thailand. Kasabot gyapon og Bisaya. Base pag uli ninyo dinhi o mag-ani bakasyon, Thailand na ang inyong istorya. Niyata kasabot, no? Anyway, we are still one in Christ. Diba? Wherever you are in the whole world. Another one is a unique name, no? Guj Chong. Okay. Thank you so much, brother or sister. I don't know, but you're our brother or brethren, one of our brethren in Christ. Thank you so much for being with us. Sister Abigail Patria. Ay. Maayo. Salamat kayo nga nakahiyo sa takaron. Okay? Sister Jocelyn Blaine of Labangan, Zamboanga del Sur. Dahan kayong salamat for having with us. Brother Jimar Sanlad of Ipil, Zamboanga, Sibugay. Thank you so much for having with us again this day. Dahan kayong salamat, no? Nga kita naghiusa gihapon hangtod karon. Okay. Napa ba? Lain? Maigsoon? Nga mga ngalan? Nga wala nato na mention? Kung naman mga ngalan, mga kaigsunan nga wala nato na mention din, nga mga nanambong bitaw, no? Nga naa diren uban nato. Nga karon ra nakaanhi. Salamat kaayo, mga kaigsunan. Salamat kaigso, no? Nga naamo din karon. Nga unta ang Dios makiguban ka nato kanunay. Bisan pa dunay pandemic, no? Doon natin mga tabon. Okay? Pero bisag di na magtabon rin. Layo man ko sa inyo, ha? Okay ra gyapon, no? Dahan kayong salamat. Thank you so much. And may God bless us all. Alright?
atin po awitin ang ating closing hymn, Trust and Obey. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His mind quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sign or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but a toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown nor a cross, but it's best if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Manalangin po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po itaos puso nagpapasalamat, Ama, sa matagumpay na pagtitipon na naganap dito sa bahay-sambahan, Ama. Maraming salamat, Ama, sa mga biyayang pinagkaloob niyo sa amin. Maraming salamat din, Ama, sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng mabuting kalusugan, pagligtas sa amin sa pandemya na nasa mundo ngayon. Ama, maraming salamat po, Ama, sa presensya ng bawat isa na nandito ngayon sa bahay-sambahan at pati na rin po sa mga kapatiran namin na sa kanilang mga tahanan. Sana po'y palagi mo silang gabayan at ibigay ang kanilang mga pangangailangan. Ama, maraming salamat po, Ama, sa iyong mga salita na aming napakinggan at narinig ngayong umagang ito. Maraming salamat po, Ama, na sana po ang mga aral na yun ay maging gabay namin sa pamumuhay namin dito sa mundong ibabaw. Ama, dinadalangin din namin, Ama, ang aming mga kapatiran na may mga karamdaman at mga suliranin sa buhay. Ikaw po sana ang tumulong sa kanila at magpagaling sa kanilang mga karamdaman. At Ama, sa aming paghiwa-hiwalay ngayong araw na ito patungo sa aming mga kanilang tahanan, ikaw po sana ang gumabay at magpatnubay sa amin.
Ama, patawarin niyo po sana kami sa aming mga pagkukulat at pagkakasala. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.